name. Every step that I take, every move that I make, every tear that I cry, He knows my name. When I'm overwhelmed by the pain, I can't see the light of day, I know I'll be just fine. He knows my name. Every step that I take, every move that I make, every tear that I cry, He knows my name. When I don't know what to do, I'll listen to God's word, and He'll always see me through. Be strong and courageous, do not be afraid. Be strong and courageous, do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go, wherever you go. When the road is dark and the journey feels so long, I'll trust in God's promises. He will make my spirit strong. Be strong and courageous, do not be afraid. Be strong and courageous, do not be dismayed. For the Lord our God is with you wherever you go, wherever you go. Yesterday has come and gone, and now a new day's coming on. I do not know what it may bring. My heart may cry instead of sing, but matters not what comes.
Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we'll lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, oh, blessed be the name of the Lord. Minsan pa, blessed be the name sa all baritons. Magbasa na tayo mga kapatid ng salita ng Panginoon in the book of Matthew. Amen. Ito'y usually nababasa na mga kapatid, nadadaanan na, pero gusto kong basahin ulit mga kapatid. Matthew 25, these are the 10 virgins. Amen. Sabi dito, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, amen. Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps, amen. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you. But you go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him in the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Let's pray. Hallelujah, Lord God. Muli, Panginoon, dumudulog kami sa iyong harapan, Lord God, that you may bless this word, Lord Jesus. Anoint us, Lord God, with your Holy Ghost, with your holy presence. Punuin mo, Panginoon, ang lugar na to, Lord God, ng iyong presensya, Lord Jesus. That's why we're singing, Lord God, blessed be the name of the Lord. Dahil kami nagpupuri, Lord God, at tinataas namin ang iyong pangalan. Kaya Lord, we also sang the song that says, prepare us, Lord God, to be a sanctuary, Lord God. Naway, handa mo ang aming mga puso na maging sisidlan ng iyong salita, ng iyong pagpapala, Lord God. That's why we're here this morning, Lord God, to be blessed by your word, Lord. Kaya Lord, ikaw magdagdag, Panginoon, ng pagpapala sa iyong banal na salita, Lord God. Sinabi, Lord God, na the letter killeth, but the Spirit giveth life. Minsan di namin maintindihan kung ano yung binabasa namin, Lord God, but we need your Holy Spirit to teach us in all truth, Lord God, para turuan kami, Panginoon, kung anong dapat namin gawin, lalo na marapit na ang iyong pagdating. Kaya Lord, may prepare every one of us, Lord God, sa malapit mong pagdating, and prepare our hearts to receive your word this morning. And this is our prayer into your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. You may be seated now. Amen. At binabati ko ang bawat isa sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Masaya ba tayo sa umagang ito, mga kapatid? Parang di masyado. Masaya ba tayo, mga kapatid? Hallelujah! Amen. Kailangan masaya tayo. Amen. Because this is the day of resurrection. At isipin nyo, sa 7 araw, mga kapatid, meron tayong isang araw, may linggong pinagkaloob ang Panginoon para makapakinig tayo ng salita niya. Kaya kung sa school na-excite kayo, pumunta mga youth, yung iba, baka iba na excited magtrabaho, magnegosyo, dapat sa gawain ng Panginoon, dito kayo mas ma-excite, mga kapatid. Hallelujah. Dahil minsan lang to, sa isang linggo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dapat excited tayo mapakinggan ng kanyang salita. Amen. At ang title natin sa hapon na to, ay sa umagang ito, is The Midnight Preparation. Nag-preach na dito si Brother Alfred, sino nakakaalala, Wednesday Preparation ang kanyang title. At ako'y na-inspire po doon. At
Pagdating naman sa Siargao, mga kapatid, ito yung title nila, The Midnight Preparation. At na-share ko po ito doon, at hindi ko pa na-share dito sa church. Sabi ko, ba't hindi ko kaya i-share dito? Kaya mga kapatid, hallelujah, ang nakarinig pa lang na ito, Sister Princess. Kaya Sister Princess, kung ayaw mo na pakinggan. Okay. So mga kapatid, hallelujah. So the midnight preparation. Kumbaga, sa bawat buhay natin, dapat meron tayong preparation na ginagawa. Bago ka pumunta ng trabaho, nagpre-prepare ka. Kung anong susuotin mo, di ba? Anong sapatos mo, anong damit mo, lahat nagpe-prepare. Yung mga cook natin dito sa church, sila Sister Ann, Sister Rose, di ba bago sila magluto, isipin nila yung mga bagay na kailangan nila i-prepare. Di ba? Ano bang pagkain? Manok ba? Baboy? Gulay? Di ba? Isipin nila yon. Pagkatapos ng pag-isip nila, mga kapatid, preparation, pamamalengke. Di ba? Mamalengke sila. After pamalengke, magluluto sila. Tapos after magluto, dadalhin dito sa church. Tapos pagdalhin sa church, mga kapatid, ano pa? Magpe-prepare sa baba ng yung mga kakainan natin, yung mga utensils, ire-ready nila lahat yon. Grabe yung preparation. Kaya tayo mga kapatid, sobrang blessed kasi tayo kakain na lang, di ba? Mga kapatid, kaya baka naman mga kapatid, na tulong tayo rin sa paglinis na lang at paghuhugas. Amen ba yung makakasama tayo doon? Kasi hirap naman, sila na nag-prepare lahat-lahat, sila pa yung maghuhugas, di ba? Kaya mga kapatid, magtulungan tayo sa mga bagay na yan. May taga-prepare, mayroon din taga-ayos. Amen? Lahat ng bagay, kung ikaw mag-aasawa, mga kapatid, may preparation ka paghahandaan. Kailangan nandun yung budget mo, di ba? Saang lugar ka ikakasal, di ba? Pagkakasal ka, sino yung ninong, ninang na kukunin mo? Sino yung pastor na mag-officiate sa iyo? Sino mga bisita mo? Napakahabang mga preparation. At ganun din mga kapatid sa pagdating ng Panginoon. Pag ang Panginoon ay darating na mga kapatid, hallelujah, you need to be prepared. Kasi yung binasa natin mga kapatid, hindi ready yung, merong 10, yung 5 ready, meron silang oil, yung 5 wala. Dumating ang Panginoon, yung 5 hindi nakasama, yung 5 nakasama. Bakit? Because they have prepared. Amen. Kaya kailangan magkaroon tayo ng preparation. At saka hindi lang basta preparation, malapit na yung pagdating ng Panginoon mga kapatid. Kaya nasa midnight hour na tayo. Unti na lang, parating na ang Panginoon. Si Brother Branham, nagpipreach siya, lagi sabi niya, malapit na dumating ang Panginoon. 1950s, 1960s, pinipreach na niya na yon. Mga kapatid, anong date na? 2026. Ibig sabihin, mas malapit nang dumating ang Panginoon. Amen? So, define natin ang preparation. So, preparation, in definition, sabi dito, the action. Ibig sabihin, pag nagpe-prepare ka, hindi lang basta iniisip. Number 1 yung isipin mo, pero merong action. Merong paggalaw, merong paggawa, mga kapatid. Hindi lang basta naisip mo, na pag naisip mo, yun na yun. Mga kapatid, merong kang gagawin. Or process of making something ready. Bago ka pumunta ng church, nag-prepare ka rin. Amen? For use, something ready for use or service of getting ready for some occasion, test, kung kayo mag-e-exam, di ba pag mga dati tayo nag-e-exam, nag-aaral bago mag-exam, di ba? Bira lang yung hindi nag-aaral dyan. Amen. Nag-aaral bago mag-exam. So, you are ready for your occasion, for test, or duty. So, it refers to action taken beforehand to ensure success. Bakit ka nagpe-prepare? Para mag-success ka. Kasi meron kang goal eh. Kung may goal ka mga kapatid, magpe-prepare ka talaga yan. Paghahandaan nyo, mga kapatid, yung bagay na gusto nyong makamit. Amen? So, tingnan natin tong next slide. So, sa preaching din mga kapatid, there's a preparation. Ang preaching daw ay parang iceberg. Kung makikita nyo dito sa screen natin, yung taas lang yung nakikita, yung maliit, di ba? Pero yung ilalim niyan, ang laki. Kumbaga, bago ka makakreate ng preaching, grabing pagpupuyat, grabing pag-aaral, grabing preparation. Di ba? Ganun ang preaching mga kapatid, hindi biro ang pag-preach dito sa harapan. Kaya ngayon iba talaga tumatanggi mga kapatid. Sabi, wag muna ngayon, busy. Pero mga kapatid, hindi pwede. Iisip ko, hindi pwede maging busy. Busy ka sa trabaho, pero sa Panginoon, hindi ka pwede maging busy. Di ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, ang pag-preach,
kailangan matinding preparation. Amen. Matinding prayer, matinding pagluhod sa Panginoon. Kaya hindi biro, kaya yung mga nakikinig din, mga kapatid, dapat prepared din kayo na mag-receive ng salita ng Panginoon. Amen. Ang ganda ng preparation ng preaching, ng preacher, na-prepare niya na lahat. Pagdating naman ng mga members na nakaupo dyan, nag-prepare para matulog. Mga kapatid, hindi. Kapatid, mag-prepare din kayo para i-receive yung pagpapala. Hallelujah. Sabado pa lang, matulog na kayo na maaga para alam nyo na ipinire-ready mo na yung sarili mo, na kinabukasan, nakaready ang puso ko na tanggapin ang salita mo. Kaya nga nagtataka ako sa mga tao na sasabihin nila na hindi sila pinagpapala. Parang hindi ako na-bless dun sa preaching, di ba? Imposible yun, mga kapatid. Salita ng Panginoon, hindi ka mabibless. Imposible yun. Sasabihin naman ng iba, Brad, salamat sa preaching mo. Ang ganda ng preaching mo ngayon. Ngayon lang. Diba? Papaisip ka, ngayon lang ba maganda? Baka kasi hindi ka prepared. Diba? Hindi ka prepared makinig nung mga araw na yon. Kasi kung prepared ka, kahit anong sino at anong preaching dito, mga kapatid, pagpapalain ka kung prepare yung puso mo na makinig ng salita ng Panginoon. Kahit malumanay man yan, fiery preacher, o kahit anong klaseng preacher yan, kung ikaw ay prepared tumanggap ng Panginoon, lagi kang pagpapalain. Kaya dapat laging prepare yung puso nyo pagpunta dito sa church. Inisip mo pa lang, papunta ako ng church. Saan kaya ako uupo? Diba? Preparation eh. Saan ba yung aircon nakapwesto? Masarap matulog dun eh. May mga ganong kaisipan. Meron bang ganon? Meron? Meron daw. May mga ganon talaga, mga kapatid, lalo na yung hindi pa malalim sa mensahe. Alam niyo kung bakit ganun yung thinking? Kasi hindi pa sila masyado nag-i-enjoy sa salita ng Panginoon eh. Dali niyo yung puso niyo, sabi nga, the word of the Lord can renew your mind. Amen. Kung feeling mo hindi ka excited sa salita ng Panginoon, baguhin mo yung kaisipan mo. Sabi, Lord, baguhin mo yung isip ko. Kailangan, pag sinabing sa church, ready akong tumanggap ng salita ng Panginoon. Amen. Sinong ready, mga kapatid? Amen. Kung ready na kayo, mga kapatid, sabihan nyo rin yung mga katabi nyo, be prepared. Sabihan nyo katabi nyo, be prepared. Maganda ka. Amen. At replyan nyo, ikaw rin maganda ka. Amen. Kasi mga kapatid, itong preparation na to, mga kapatid, hindi lang to dito. Nasimba, aalis, fellowship. Itong preparation natin dito ay para yan pagpunta natin dun sa taas. Kasi kung hindi ka may perfect dito, hindi ka makakarating dun. Kaya this church is a house of judgment. Dito pa lang, i-prepare mo na yung sarili mo, i-judge mo na yung sarili mo, hindi yung katabi mo, kundi yung sarili mo yung i-judge mo. Amen? Kaya be ready. Amen. So, the midnight preparation. So, next slide please. So, ang Panginoon, mga kapatid, ay nagbibigay ng warning bago judgment. Amen? So, warning muna bago judgment. Bago mag-exam, sasabihan ng teacher nyo, mag-ready kayo dahil may exam tayo bukas. So, magpe-prepare ka. Ang Panginoon din, sinasabi niya, malapit ng magunaw ang mundo, kaya mag-prepare ka. And sabi dito sa Matthew 24:38, sabi dito, for as the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving marriage until the day that Noah entered into the ark. So sa panahon ni Noah, pinaghanda sila ng Panginoon. Sinabi kay Noah na magkakaroon ng ulan. Na-preach ni Brother Josh, the word rain ay hindi pa narinig. Kahit isang beses pa nung mga tao na nandoon. Kaya hindi sila maniniwala, mga kapatid. Siguro nung bago-bago pang preaching ni Noah, sa congregation niya, uulan, sabi ng Panginoon. Mga excited pa yung mga tao doon. Uy, uulan daw. Ano ba yung ulan? And explain ni Abraham. Yan yung process ng evaporation. Diba? Siguro, ewan ko na-explain niya yun. Na kukunin, tapos uulan. Hindi pa siguro natin alam kung na-explain ni Noah yun. So, mga kapatid, pinagpe-prepare na ni Noah. Pero after 10 years, excited pa siguro yung mga tao. Amen, praise the Lord. Habang tumatagal, siguro 20 years, yung iba nagsawa na. Hindi na uma-attend. Ikaw ba naman, preaching mo lang lagi, uulan at sumakay sa arka. Diba? Laging ganun yung preaching. Uulan na, kaya sumakay tayo sa ginagawang arka. Kaya laging ganun. Kaya mga kapatid, yung mga tao, nagsawa.
Sana dito mga kapatid, yung mga tao dito, hindi nagsasawa sa salita ng Panginoon. Kahit ulit-ulitin yung preaching mga kapatid, the word of the Lord is always fresh. Narinig ko na to nung bata pa ako, pero ngayon, pinipreach pa rin yung Noah's Ark. Di ba yung mga bata na nandun sa baba, tinuturuan ng Noah's Ark, hanggang ngayon matanda na, mga kapatid, tayo mga nandito, Noah's Ark pa rin yung pinipreach. Bakit mga kapatid? At na-inspire pa rin tayo dahil laging fresh ang salita ng Panginoon. Unti-unting nawawala yung mga tao. Mga kapatid, sa panahon ni Noah, nagsasawa na dahil sa paulit-ulit na nangyayari. At nakikita nila parang imposible na mangyari yung bagay na yon. Eh yung rapture, mga kapatid, ilang beses na rin napipreach yung rapture dito. Mga kapatid, hallelujah. So, pero tayo mga kapatid, meron tayong Bible pinangahawakan na meron ng mga na-rapture. Yun ang kinanggaganda doon. May mga na-rapture ng Old Testament, si Elijah na-rapture, at pinangahawakan natin yung mga bagay na yun. Kaya hindi tayo pwedeng huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Kung magpe-prepare ka ngayon, i-prepare mo na ang sarili mo. Huwag mo nang isipin ako, next year na lang ako maglilingkod. Next month na lang ako maglilingkod. Bukas na lang ako siguro magseseryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi na mga kapatid, ngayon na yung time para magseryoso. Hallelujah! Dahil malapit na nga dumating ang Panginoon. Mga kapatid, kaya nung panahon ni Noah, pumasok na sila sa arko and knew not until the flood came. Pinagtatawanan pa si Noah dahil sumakay na sila ng arko, mga kapatid, arko. Bahala na, okay, ng ark. Pagsakay nila doon, mga kapatid, yung mga tao, 7 days passing hindi umulan, pero sinara ng Panginoon. Kaya pinagtatawanan sila nung panahon na yon. Di ba, panahon din natin ngayon, pinagtatawanan yung mga sisters natin, lagi nakapalda, di ba? Nagsiswimming, nakapalda, nag-i-sports, nakapalda. Okay lang, pagtawanan tayo, mga kapatid, wala tayong pakialam dyan. Hallelujah, importante, nasusunod natin ang salita ng Panginoon. Tawagin man tayong panatiko, mga kapatid, wala tayong pakialam doon as long as we please the Lord. Amen. Kaya sabi dito, and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man. Ganon din sa pagdating ng Panginoon. Ang mga tao nagdidiwang ng kung ano-anong bagay, tayo mga kapatid, hallelujah, wala tayong pakialam doon. Ang importante, prepared yung puso natin sa pagdating ng Panginoon. Amen. Next slide. Sabi pa dito, then shall two in the field, the one shall be taken and the other left. Siguro mayroon nasa field, baka naglalakad man sila, yung isa makukuha, yung isa may iwan. 2 babae daw shall be grinding in the mill, and one shall be taken and one other left. So iba siguro dito, yung isa natutulog, yung isa, 2 natutulog, yung isa kukunin, yung isa maiiwan. So, mga kapatid, iisip niyo no, yung katabi ko kaya, sino kaya sa katabi ko? Sa mag-asawa, no? May katabi ka, sino kaya ma-rapture namin? Mga kapatid, dapat yung puso mo prepared. Sigurado ka na sa sarili mo na ikaw yung kukunin. Amen? Hallelujah. Kasi ang pananampalataya, kailangan mo ipaglaban yan. Amen? Kailangan mong panghawakan yan na ikaw talaga ay sasama pagdating ng Panginoon. Sabihin mo, paano yung pamilya ko, yung anak ko, yung asawa ko, paano sila? Mga kapatid, ang kaligtasan, salvation is individual. Dali mo sila sa simbahan, kailangan magbago sila, encourage mo sila, i-encourage mo sila sa salita ng Panginoon. Amen. Pagka nagawa mo na yon, mga kapatid, it's up to them. Basta sa sarili mo, alam mong kasama ka. Huwag kang magpapaiwan, kapatid, dahil pag naiwan ka, amen, alam nyo mangyari, tribulation period. Yung sabi doon sa Bible na gusto na yung ibang mamatay pero hindi mamatay. Ano yun? Mga parang zombie na yun, mga kapatid. So huwag tayong magpapaiwan sa panahon na yun. Kailangan pag tayo nandito sa church, alam mo sa sarili mo na ikaw ay kasama niya pag siya'y dumating. Gising ka man, nagtatrabaho ka man, o kung nasaan ka man, pag dumating ang Panginoon, kasama ka. Tulog, gising, kahit saang lugar, kasama ka pag dumating ang Panginoon. Amen. So tingnan natin, the midnight, mga kapatid, midnight, that's yung title natin, the midnight preparation. So ano ba yung midnight? Midnight represents a dark hour, a critical hour, a decisive hour.
So God always sends a message before a move. So before the flood came, there was Noah. Amen? Nabasa natin yon. So before judgment on Sodom, sa panahon ng Sodom and Gomorrah, there was Lot's warning. Di ba? Binalaan sila Lot na lumabas na kayo dyan dahil susunugin yan. Di ba? Bakit? So yung iba nagtatanong, bakit si Lord? Diyos siya, create niya yung mga tao na yan, tapos bigla niya lang papatayin. Di ba mga kapatid? Dahil nakita niya yung mga evil things, yung mga kakaiba ng ginagawa, di ba? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. It's an abomination in the sight of the Lord. Kaya niya nilipol yung panahon ni Sodom and Gomorrah. At nangyayari na ba yan ngayon, mga kapatid? Sabi ng Bible, di ba? As of the days of Sodom and Gomorrah, so shall it be in the coming of the Son of Man. Ang mundo ngayon, nagse-celebrate. Sabi nila, Pride Month. Di ba? Pride Month daw ngayon. Isang buwan, mga kapatid. Dapat nga, humility, humble month dapat sana, yung nano nila, mapagkumbaba. Mga kapatid, di ba? Yung Father's Day, isang araw lang. Mother's Day, isang araw. Independence Day, isang araw. Rizal Day, isang araw. Pero yung Pride Month, kinuha nila isang buwan. Mga kapatid, pero hindi tayo apektado sa mga bagay na yan. Kung ano man celebrate nila dito, doon mga kapatid tayo sineselebrate natin. The love of Christ. Hallelujah. The death and burial and resurrection of our Lord Jesus Christ. So before Christ's first coming, there was John the Baptist. Bago dumating si Jesus, nandun si John the Baptist para ipakilala si Jesus. And before the bridegroom comes, bago dumating ang ating Panginoon, mga kapatid, there is a midnight cry. Merong sigaw, merong mensahe. Hallelujah. At yun yung mensahe nadala na Brother Branham sa huling kapanahunan. Amen. The message, hallelujah, the message of the hour is the thing that prepares the bride. Amen. Yung mundo, hindi pa nila alam kung ano yung mensahe. Hindi nila alam yung original sin. Hindi pa sa kanila nabuksan yung 7 seals. Di ba, mga kapatid? Pero tayo, the bride of Christ, pinahayag sa atin yung sekreto. Hallelujah. Kaya we thank the Lord, pinadalahan tayo ng mensahero. Palakpakan natin. Hallelujah. Ang Panginoon. Na tulad ni Eleazar, na pinadala ni Abraham para hanapan ng asawa si Isaac, si Brother Branham, yun ang ginawa ni Brother Branham. Hinanap niya yung bride sa huling kapanahunan. Amen. At si Eleazar, daanan natin. Si Eleazar, mga kapatid, nung siya'y hahanapin, napakahirap ng trabaho no, ni Eleazar. Sipin nyo, hahanapan niya ng asawa yung anak ni Abraham, si Isaac. Hahanapan niya, ang hirap kaya nun, mga kapatid. Diba? Pero, nag-prepare siya, mga kapatid. Prepare niya yung mga camel niya na yun. Prepare niya yung mga regalo. Prepare niya lahat yun, mga kapatid. Dahil alam niya, pagka dumating, yung sign na hinihingi niya, lahat yun ay ibibigay niya. Ano yung sign niya? Kung sino makapagpainom doon sa mga kamelyo, mga kapatid, yun na yun, yung babaeng yun. At saktong-sakto naman si Rebecca dumaan. Ang dami daw babaeng dumaan nun. Pero si Rebecca, siya yung dumaan, mga kapatid. At nag-offer, hindi na kailangan tanungin. In-offer niya agad yung service niya. Kung pwede kayo mapainom, pati na rin yung mga kamelyo nyo ay paiinumin na rin. Mga kapatid, kung nangihingi ka ng sign sa Panginoon, humiling ka at ipapakita ng Panginoon yan sa'yo. Amen? Ano nangyari? Pinainom ni Sarah. At pagkuha ng tubig, mga kapatid, hindi basta pagkuha lang ng tubig sa balon. Di sa panahon ngayon, bubuksan mo lang yung gripo, papainumin mo. Hindi ganon. Sabi daw, pupunta daw, meron siyang base na dala, at pupunta daw sa baba. Iilalim, ang haba ng hagdan, igib, balik ulit sa taas, painom ng kamelyo. Ilang ganon yun, mga kapatid. Balik-balik. At yung kamelyo, grabe daw yun kung uminom. Amen? Kaya si Rebecca, physically fit, mga kapatid. Kaya tayo rin, mga kapatid, alam niyo kung bakit meron trials and testing sa buhay natin? Up and downs. Kasi ganoon tayo, mga kapatid, spiritually fit din tayo. Kung si Rebecca, akyat baba, painom ng tubig sa kamelyo, at pati kay Eleazar, tayo rin, meron tayong mga ups and downs sa buhay, trials, testing, mga kapatid, hallelujah.
Mga ganong nangyayari, mga minsan bitterness, minsan family problem, nangyayari yan sa buhay natin, mga kapatid. Bakit? Para maging spiritually fit din tayo. Amen. Napakaganda dahil bago dumating yung malaking problema, training ka na ni Lord sa maliliit na problema. Dahil pagdating mo dito sa malaki, kayang-kaya mo na yan. Amen. Hallelujah. Basahin natin sa preparation. Now, God in His preparation, back when God was going to destroy the world, before He destroyed the world, He sent forth a preparation for saving of the people that desired to be saved. Desired mo ba na gusto mong ikaw ay maligtas? Kailangan ma-desire mo yun, mga kapatid. I-desire mo na, Lord, ako'y anak mo, i-claim mo na gusto ko, Lord, maligtas. He always does it. He shows mercy before judgment. And if man spurn mercy, there's only one thing left and that is judgment. Kung ayaw mo tanggapin ang mercy ng Panginoon, judgment na, hahatulan ka na. At mga kapatid, sa panahon ngayon, nandun pa yung mercy ng Panginoon. Meron pa tayong pagkakataon para manumbalik. Amen. And God don't judge you. Ang Panginoon, hindi tayo ginajudge. You judge yourself. Tingnan mo, basahin mo ang Biblia. I-judge mo yung sarili mo kung ikaw ba ay nakakasunod sa kanyang salita. Dahil pag hindi ka nakakasunod dito, mga kapatid, alam mo na kung saan ka pupunta. Kung di mo nakikita, nasasalamin yung buhay mo dito, yung karakter mo dito, sigurado doon ka sa ilalim pupunta. Amen. Pero pag nakikita mo yung sarili mo dito, mga kapatid, doon tayo magkikita-kita. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So you judge yourself. Hindi yung katabi mo, hindi yung ka-church mo, hindi yung kaibigan mo, kundi yung sarili mo. Kasi iba, tinitingnan lagi yung iba eh. Ito yung ginagawa na ito ni Brad, ni Sis. Ay, nag-ano na naman. Gumawa na nga ng kalokohan, pinost pa sa Facebook. Sometimes, may mga ganun, di ba? Mga sister, ano nyo naman, na bawal lang nga mag-short or kung anong suot sa palda nga lang. Tapos magpo-post pa kayo ng kung ano pag nag-swimming kayo. Mga kapatid, parang proud pa kayo sa ginawa nyo. Dapat hindi ganon. Amen? As long as you are under the spray of the blood that's around the world, you have a right for mercy. Kung tatanggapin mo yung dugo ng Panginoon na binigay niya sa krus ng Kalbaryo, nandun ang mercy ng Panginoon sa iyo. Ano man ang gawin mo, sabi nga, maging kulay pula man to, a crimson red, yung kulay na yan, mga kapatid, kayang gawing puti yan, white as snow, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! You have right for mercy. Because the blood of Christ keeps God from killing you. Nakikita ng Panginoon ang dugo niya sa iyo, kaya hindi ka niya mapatay-patay. Hallelujah. Kasi sa panahon dati, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung ikaw nakapatay, papatayin ka rin. Kung ikaw nagkasala, papatayin ka rin. Pero ang Panginoon ng dugo, ang Panginoon yung dugo niya, binabalot niya tayo. Hallelujah. So sabi dito, or He'd kill you just as soon as you sinned. Pero thank you, Lord, talaga sa kanyang dugo. Amen. Next. Midnight preparation means to wake up. Okay, midnight preparation ay ibig sabihin ay gumising. So mga kapatid, gisingin niyo yung katabi niyong natutulog. Amen. Kasi nagpe-prepare, walang nagpe-prepare ng tulog. Pero ba yung natutulog ka, nagpe-prepare ka? Mga kapatid, midnight preparation means to wake up. Gumising ka na, kapatid. Hallelujah. And that knowing that time, that now is a high time to awake out of sleep. Spiritually speaking, mga kapatid, bakit yung iba dito, hindi pa rin talagang fully na naglilingkod sa Panginoon. Hindi pwede kasi paglingkod sa Panginoon, 50% lang. 60%, 80%, 90%. Mga kapatid, kailangan 100% tayo na solid sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Alam mo sa sarili mo yan kung ilang percent ka na. Diba? Isipin mo, ilang percent na ba ako? Kayo lang makakasagot yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga pupunta tayo dito sa church para mag-recharge. I-charge mo yung sarili mo sa salita ng Panginoon. Dahil pag na-charge yan, magwa 100% yan. At pag 100% yan, mga kapatid, dun na tayo kukunin ng Panginoon. That's why it's a high time to awake out
of sleep. Gumising na tayo mga kapatid. For now is our salvation nearer than when we believe. Malapit na talaga dumating ang Panginoon. Hindi na to yung panahon na pa easy lang. Kailangan ready ka na kapatid. Amen. Hallelujah. Sinong ready na talaga dito? Amen. Yung iba hindi pa talaga. So mga kapatid, hallelujah. Nabagay, maging totoo lang tayo mga kapatid. Kung ready ka na. Kung hindi ka pa ready, mag-ready ka na. Kaya nga merong preaching mga kapatid, para ihanda yung ating mga sarili. Amen. Basta tayo sa message. Sabi dito sa message na the sudden secret going away of the church. Nakuha ko lang din dito sa preach ni Brother Alfred na quotation. We see His signpost in the world that she is ready for judgment. We see signs and wonders in the church. Ang dami ng signs and wonders mga kapatid. Yung iba hindi pa rin naniniwala. Great things taking place. What kind of people should we be? Ready at the moment. Dapat ready na tayo anytime na dumating ang Panginoon. Hallelujah! For we don't know when He's coming. Be ye also ready. Hindi natin alam kung kailan na dating ng Panginoon. Pero importante niyan, ready tayo. Amen. For you can't be ready then, He said you could not. How many of you all perhaps have read the virgins? Ito yung binasa natin kanina. Some were wise and some were foolish. Virgin means purity. Amen. Ibig sabihin yung 5 virgin, wise, yung 5 na foolish, pero pure pa rin sila. They were all good people. Mga mababait na tao, mga kapatid. Mabait, mabuti, tumutulong sa kapwa. Pero sabi ni Brother, every one of them virgin, sanctified vessel of God, but those who had oil in their lamps went in. Mga kapatid, hindi lang sapat na maging mabuti ka. Hindi lang sapat na maging mabait ka. Gumagawa ka ng mabuti, tumutulong ka sa kapwa. Hindi sapat yan. Sabi, you must have the oil in their lamps. You must have the Holy Spirit. Kahit mabuti ka, mga kapatid, hindi ka pa rin darating doon. Kailangan meron kang Holy Spirit sa iyong puso. Dala-dala mo ang Panginoon dyan, kahit saan ka pumunta. You must bring the life of Christ in you. Amen. Kaya kailangan hindi mawala yung oil na yan sa puso mo. At dahil yung may oil na yan, they were the one who went in. And the others was left out. Nakakalungkot yun mga kapatid, yung maiwan ka. Diba? May field trip kayo, naiwan ka. Sakit nun, diba? Ang hirap nun, may lakad kayo, hindi ka sinama. O, diba? Ang sakit. Ano pa kaya mga kapatid, tayo, yung iba, dinala na dun sa langit. Sunday, pagpunta natin dito, makita mo, nasa na yung mga tao dito? Diba? Wala si Brother Alfred. Wala si Sister Ann. Diba? Ba't wala na yung iba? Brother Paul. Wala na rin pala. Diba? Wala ka na matanungan, mga kapatid. Nag-unti na lang kayo, mga kapatid. Pag ganon, mga kapatid, ibig sabihin, merong catching away na. Kinuha na sila ng Panginoon. Ano yung pakiramdam nun? Ang sakit nun. Ang hirap nun na ikaw naiwan. Kasi alam mo sa sarili mo na may rapture, tapos hindi ka ready. Tapos pagka nawala na yung mga kapatiran, alam mo na naiwan ka. At gusto kong sabihin sa umagang ito, mga kapatid, na be ready. Huwag tayo magpapaiwan, kapatid. Siguraduhin mong sama-sama tayo doon. Hallelujah! Amen. Sama-sama tayo pagdating ng Panginoon, walang maiiwan. Hallelujah! Ang hirap naman nun, doon tayo. Tapos yung mga kapatid natin naiwan. Kaya we encourage one another. Hirap nun, no? Uy, si Brad, nandun tayo sa langit, sumisilip na lang. Si Brad, naku po, naiwan pala. Mga kapatid, nakakalungkot din naman na nandun yung iba, tapos yung iba nandito. Kaya sabi nga, make sure of your calling. Kung tinawag ka ng Panginoon, sabi ni Pedro, make your calling and election sure. Amen. For if you do these things, you shall never fall. Amen. Kaya siguraduhin mo, kapatid, na kung pinili ka ng Panginoon. Siguraduhin mo, makasama ka doon. Hindi tayo nagbibiroan dito, mga kapatid. Hindi itong preaching na to, hindi to basta preaching na pinipreach lang. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na maging ready kayo. At ang pagre-ready dapat gising at ikaw ay na-excite
Amen. Excited na pa dumating ang Panginoon. Hallelujah. Sino pa bang nag-enjoy dito sa mundo? Wala nang enjoyment dito sa mundo, mga kapatid. Di ba? Yung mga iba, nananakit na yung likod. Di ba? Nananakit na yung paa. Inuuba na, nanghihina na. Mga kapatid, dito sa mundo, wala na talaga. Pupuntang kamatayan lahat, mga kapatid. Kaya tayo, naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Because we're there, kung nasa ng Panginoon, nandoon ang buhay. Amen? Walang masama kung meron kayong mga plano sa buhay, mga kapatid. Ituloy nyo lang yan. Pero pag dumating ang Panginoon, siguraduhin yung kasama kayo doon. Amen. And the other was left up. There were all virgins, everyone, people that you couldn't put finger you on for anything wrong. Yung mga tao daw na mabuti yung iba, parang wala ka masabi sa kanilang masama dahil sobrang buti. Pero hindi lang dapat mabuti, mga kapatid. Dapat siguraduhin mo, nandyan ang Holy Spirit sa'yo. Amen. Sundan pa natin. Everyone believed in the coming of the Lord. Sino naniniwala na ang Panginoon ay babalik? Amen? Maniwala ka, kapatid, dahil totoo yan. They were ready to go to meet Him. Amen. Kaya ngayong mga paawit ni Brother Tos kanina, di ba? When the redeemed gathered, tayo yon, mga kapatid. We're gathering in to meet the Lord one day. But some of them let their oil go out. Pinabayaan nila na mawala yung Holy Spirit sa kanilang buhay. Bakit ba nawawala? Minsan sa tampuhan. Minsan sa trabaho. 'Di ba? Kinain na yung iba ng trabaho. Yung mga estudyante na dati nagpipray na makapasa, nag-graduate, makakuha ng trabaho, nagpapatutuo sa harapan, na ikaw may trabaho na. 'Di ba? Ngayon, nasa na? Sa tingin nyo ba, plano ng Panginoon yon, mga kapatid? Gusto ng Panginoon yon? Kaya not all open doors ay sa Panginoon. Minsan, ang diablo ang nag-open ng door na yan para malayo ka sa Panginoon. Kala mo blessing na, di ba? Pero nilayo ka sa Panginoon. Mga kapatid, pag nalayo ka sa Panginoon, hindi blessing yon. Kay diablo yon. Kaya kailangan, mga kapatid, amen, you need to stand in your faith. Amen? At wag mong hayaan yung oil, the Holy Spirit na mawala sa'yo. Na nung una mo na-meet ang Panginoon, nung una kang tumanggap, di ba, excited na excited ka lagi. Inspired ka na. Ba, huwag niyong hayaan ma-expired yung inspiration niyo. Amen. Dapat kung na-inspired ka dati, ngayon inspired ka pa rin. Hallelujah. Minsan sa mga pagkakamali natin sa buhay, nangyayari yan. Di ba? Kapag ka nawala, minsan yung mga bagay na gusto mo, hindi mo nakamit. Di ba? Family problem, nanghihina ka. Financial problem, minsan tayo nanghihina. Diba? Minsan, relationship problem, nanghihina, mga kapatid, di ba? Pero, mga kapatid, isang tabi niyo yung mga bagay na yun. Di ba na-preach natin, lay aside every weight? Isang tabi niyo yung mga bagay na yun. Kasi yun yung hahatak sa inyo pababa. Focus ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sabi dito, don't let that be your case. Keep oil in your lamp. Hallelujah. Kung nawawala na yung oil, yung kaligayahan, diyan sa puso nyo, kapatid, gawin nyo yung ginawa ni David. Ano sabi ni David? Restore unto me the joy of my salvation. Hallelujah. I-restore ng Panginoon yung joy mo, yung kagalakan mo. Ang hirap naman pupunta ka dito sa church, nang hindi ka, parang wala lang. Di ba, ang pangit naman nun, pumunta ka pa, kung dito ka lang din naman magpapahinga or magpapakita ka lang, mga kapatid, hindi yun yung ginagawa ng Kristiyano. Pupunta ang Kristiyano sa church para pagpalain at maging prepare sa pagdating niya. Amen. That's why keep your oil in your lamps. Hallelujah. Oil is a spirit, the Holy Spirit. Never let it drain from you. When you feel your love dying away, kung sa tingin mo ba yung pagmamahal mo sa Panginoon ay nawawala na, your sincerity to Christ and to the cause, quickly go to Him who is the fountain of oil. Pupunta ka sa Panginoon, lumuhod ka, iiyak mo sa Panginoon, Lord, ba't ganun, Lord? Parang tinatamad na ako. Lord, bakit wala na akong gana? I-restore mo, Panginoon, yung joy ng salvation sa akin. Bumalik ka lang sa Panginoon at ibibigay niya yan.
Because He is the fountain of oil. He's the fountain of living water. Sabi dito, and by yourself. Actually, hindi yun binibili. Hinihingi mo lang yan. Hingin mo lang sa Panginoon the feeling of the Holy Spirit. Our nation gone. Morally corrupted and ruined. Yung nation natin, mga kapatid, talagang wala ng pag-asa sa mundo, mga kapatid. Our politics, corrupted and gone. The leaders, hindi mo na talaga maintindihan. Diba? Oh God, sabi niya, what could we do about it? You can put a good man in and he comes out a crook. There's only one we can bring now. That's the Lord Jesus. Amen? Hindi ka na tayo pwedeng umasa sa mga tao. Kasi kung asa ka lang sa tao, mga kapatid, lahat ng tao may kahinahan. Even the pastors may kahinaan yan. Wala pang perfect, lahat tayo dito may kahinaan. Meron kang malakas siguro yung malakas sa patience. Pagdating sa temperance, bagsak. Diba? Minsan yung faith, ang taas. Pag may gumalit na tao, di ba? Bigay agad, nawala agad, putok agad yung fuse. Galit agad. Di ba? Mga kapatid, kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Kailangan lang natin mag-encourage. Sabi dito, let's make ready for His coming. Amen? Sana nakahandaan nyo na yung sarili nyo, mga kapatid. Amen? Next. So midnight, mga kapatid, midnight preparation requires oil. Kailangan talaga natin yung oil. Diba? Sa mga nagluluto dyan, bago magluto, yung iba, kailangan mag-oil para maluto. Diba? So, kailangan may oil para maluto, mga kapatid, yung Panginoon dyan sa buhay mo. Amen? Yung karakter niya, diba? The fruits of the Spirit, maluto dyan sa loob-loob mo, mga kapatid. That, sabi dito sa Matthew 25, that they that were foolish took their lamps and took no oil with them. Yung foolish, mga kapatid, ito yung mga tao, mga kapatid, na Christian din. Believer din, pero hindi sila seryoso sa paglilingkod. Kaya wala yung oil. And for us, as a Christian, mga kapatid, na totoo, the true believer, wise took oil in their vessel with their lamps. Kailangan nandun lagi yung oil sa inyo, mga kapatid. Amen? Kaya nga sinabi dito sa next slide, the word is a lamp unto my feet. Kung walang word dyan sa sarili, mga kapatid, maliligaw ka ng landas. Kasi hindi mo alam kung ano yung dinadaanan mo eh. Paano ka makakalakad sa dilim kung wala kang liwanag? Kaya that's why we need the word. It's a lamp to our feet and the light, mga kapatid, unto my path. Amen. Siya yung liwanag sa ating daan. Isipin nyo, naglalakad kayo sa kadiliman. Hindi nyo alam, puro dilim. Hindi mo na alam kung saan ka pupunta, di ba? Pero pag may nakita kang liwanag, mga kapatid, isang maliit na liwanag, ibig sabihin, yun na yung exit. Yun na yung pinakapupunta mo. Lalakad ka papunta dun sa liwanag. At sa umagang to, mga kapatid, ang liwanag na yun ay yung salita ng Panginoon. Kailangan lumakad na tayo dito. Huwag ka na lumakad, itakbo mo na, mga kapatid. Lumapit mo nung balik na tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Basa pa tayo ng message. And if there ever was a time that the world ought to be preparing for the second coming of Christ, is now. Kung meron kayong paghahandaan, mga kapatid, sa pagdating ng Panginoon, hindi yon next year, hindi next month, kundi ngayon na. Amen. Hindi na to panahon para isipin mo na huminto ka pa. Kailangan ready ka na. Amen. Hear it. You prepare for weddings. Meron daw tayong wedding na aatinan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya nga, here comes the bride. Inaawit natin dito yan. Sabi, sasabihin mo, bakit ako kailangan mag-prepare? Why must I prepare? Why must I start to get ready to meet God, preacher? What are you speaking of? Ano ba sinasabi mo? You prepare for a wedding. Meron tayong wedding na pupuntahan. Hindi ito wedding ng sino man. Wedding natin to, mga kapatid, to meet the bridegroom. Because we are the bride and we have the bridegroom. At meron tayong wedding na atinan. Amen. At yun ay wedding natin. And you can be disappointed in that. Hindi ka madi-disappoint pag yung Panginoon ang nag-prepare ng wedding. Kasi di ba yung mga groom, gusto nila pagka ikakasal sila, gusto nila na yung perfect na wedding, di ba? Kukunin nila yung best food, best caterer, titikman nila yung mga pagkain doon.
Di ba? Best MC, na magaling mag-MC doon sa wedding nila, best na lugar. Mga kapatid, ganun din. Ano pa kaya ang Panginoon? Ang Panginoon, siya na nag-prepare lahat. Kaya sabi ni Brother Branham, you can be disappointed in that. Hindi ka madi-disappoint. Dahil ang Panginoon na yung naghanda. Yes, sir. You can say, I prepare for a great meeting somewhere. Nagpe-prepare ka sa great meeting somewhere or something another. You can be disappointed in that. But there's one preparation that you are not going to be disappointed. That is you got to meet God. Pag na-meet natin ang Panginoon, hindi ka madi-disappoint. Hallelujah. Lahat ng kabigatan mo mawawala. Hallelujah. Lahat ng problema mo mawawala when you meet Christ. Hallelujah. Kaya tayo nagpe-prepare to meet Christ, mga kapatid. Kaya kalimutan nyo na lahat ng mga pinagdadaanan nyo. Mga kapatid, sabi nga ni Pastor, ang pinagdadaanan, daanan nyo lang yan. Kasi kung ito yung pinagdadaanan nyo, tumalakad ka, nag-stay ka sa pinagdadaanan nyo, hindi ka makaka-move on. Nag-stay ka na doon. Kaya yung pinagdadaanan, daanan mo lang para maka-move on ka na, makaalis ka na doon sa pwesto no. Kasi hanggat di ka aalis doon, kakainin ka niyan, hahataking ka niyan pababa. Kaya ang pinagdadaanan, daanan mo lang yan. Magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Next. Sabi pa dito, midnight preparation, keep the lamp burning. Amen? Yung pagpe-prepare natin, dapat yung init ay hinahayaan mong, yung apoy ay hinahayaan mong lumiyab. Huwag mong hayaang mawala. Amen? Kaya nga sabi ng message, di ba? They trim their lamps. Bakit nila tinitrim yun? Para yung apoy, hindi mawala. Alam niyo yung ibig sabihin nun, trim their lamps? Putulin nyo na yung mga connection nyo sa mga kaibigan nyong masasama. Kung may kaibigan kang palainom, huwag ka nang sumama doon, putulin mo na, trim their lamps. Kung may mga kasama ka pang sugarol, huwag ka na makisama doon. Dahil mahahata ka lang yan, trim their lamps. I-trim nyo na lahat ng mga kaibigan nyo at sumama kayo sa mga kaibigan, mga kapatid, na magdadala sa'yo doon sa presensya ng Panginoon. Be wise. Isipin nyo kung sinong sinasamahan nyo. Sabi dito, let your loins be girded about and your lights burning. The bridegroom delayed. Na-delay na ang bridegroom. Sinadya talaga ni Lord yun, mga kapatid. Para i-test tayo. Right now, we are being tested by the Lord. Kung ikaw ba talaga ay anak niya o hindi. Kung magpapatuloy ka ba o hindi. So, this is the testing time. Even the wise virgins slept. Even the wise virgins, tayo'y natutulog din physically, but they possess sufficient oil. Matulog ka man, mga kapatid, pero alam mo, mga kapatid, sa puso mo, nandyan ang Panginoon. Amen. Kaya ang sarap mabuhay ng Panginoon nasa puso. Diba? Alam mo, kahit may problema, alam mo sa sarili mo na may problema man, alam ko si Lord isosolve niya yan. Diba? Kasi nandun yung peace ng Panginoon nasa iyo. Amen. So many begin well. Marami nagsimula na maayos, nakapagpatuloy, but only those who continue with Christ finish well. Amen? So maraming nauuna na nahuhuli. At marami daw nauhuli na nauuna. Ano ibig sabihin nun? Marami nang matatagal sa message na naglilingkod sa Panginoon na nanghihina na, nawawala na yung apoy. Nadudulo na sila. Pero yung mga bago ngayon, sila yung maiinit. Kaya yung mga nauhuli, mga kapatid, gusto ko kayo encourage na huwag kayong magpapahuli. Sabay-sabay tayong kukunin ng Panginoon. Amen? Kaya nga dinidelay na lang ng Panginoon yung pagdating niya minsan kasi inisip natin ang Panginoon nadedelay, hinihintay natin ang Panginoon. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, baka tayo yung hinihintay ng Panginoon para ma-perfect. Hinihintay tayo ng Panginoon na ibigay talaga natin yung 100% sa Kanya. Kaya sabi, ba't di pa dumarating si Lord? Kasi ikaw, hindi ka pa nagseseryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan maging seryoso na tayo, kapatid. Amen? Basa ulit tayo ng message. The coming of the Lord Jesus is way past due. I believe it was due for a long time ago. But it's because the church is not ready to meet Him. Oh my!
Hindi pa daw yung buong church ay ready na ma-meet ang Panginoon. Kaya nandito tayo mga kapatid to encourage one another. Now, if you will notice, he said, as it was in the days of Noah, therefore the flood, how it would be. And God was not willing that any should perish, but all might come into repentance. When suffered long, the flood stage was way past due. So lahat talaga gusto maligtas ng Panginoon. Pero yung tao, binigyan tayo ng Panginoon ng pagpipili. Hindi tayo ginawang robot ng Panginoon na gawin mo to, gawin mo yan, maglingkod ka sa akin. Hindi. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagpipili. Kaya nga yung Bible study namin, sabi doon, whom do you serve? Sino ba talaga siniserve mo? Ang Panginoon o yung mundo o yung sarili mo? Kailangan alam mo kung saan, ano yung pinaglilingkuran mo, kapatid. Amen. Tuloy natin. Sabi ito, but God was determined. Determinado ang Panginoon na tayo iligtas. God was determined that His word would not return to Him. He was going to keep His word. Ang Panginoon, hindi niya kayang magsinungaling sa kanyang salita. Hindi niya kayang baliin yung kanyang salita. Hallelujah. He will keep His word. He has to keep His word. He must do it. Kailangan niyang gawin yon in order to be God. Kasi kung hindi niya ginawa yon, hindi natin siya masabi yung Diyos siya. Kaya kailangan niya, gawin niya kung ano yung sinabi niya. If He has to make a change of everything and by grace, He will do it. Gagawin at gagawin ng Panginoon yun. Kaya pag sinabi niya, ikaw ay niligtas ko, ikaw ay niredeem ko, gagawin ng Panginoon yan. Amen? That's the reason I say, if the church does not get herself ready, that's your duty to get ready. Duty pala natin mga kapatid, na maging ready. Hallelujah! The bride has made, kaya ang sabi ng scripture, the bride has made herself ready. So mga kapatid, maging ready tayo. The garment is paid for. Bayad na daw yung susuotin natin. Hallelujah. Ready na lahat. They are ready. But you must be ready to wear those garments. Hallelujah. Ready na ba kayo? Suotin yung robe and a crown na hinanda ng Panginoon. Dapat karapat-dapat tayong suotin yun. Kaya magkaroon tayo ng realization. Let's take an inventory in ourselves. Na talaga bang handa na ba tayo? You are worthy to wear those garments, to wear a crown. Hallelujah. The church hath made herself ready. Handa na ba tayo mga kapatid? Amen. Kailangan maging handa na talaga tayo. Amen. Ito na yung panahon, mga kapatid, na lalong malapit na. Sabi niya, pag nakikita niyo na yung mga earthquakes, Matthew 24:24, earthquakes in diverse places, wars, rumors of wars, nangyayari na ba? Nangyayari na mga kapatid. Pag nakita niyo na daw yung mga bagay na yon, malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Next slide, please. Midnight brings separation. Amen. Itong hating gabi na to, bago mag alas 12, tinipo kasi sa pagdating ng alas 12, parang dun darating. Dun dumating kasi si Romeo nung kinuha niya si Juliet. Okay, so, midnight mga kapatid. Matthew 25:10. And while they went to buy, the bridegroom came. Baka iba, saka palang hindi pa rin nagseseryoso mga kapatid. Dumating na ang Panginoon. May iwan talaga kayo doon. And they that were ready went in with Him in the marriage, and the door was shut. So 2 Peter 1:10, wherefore, dear rather, brethren, give diligence